itong ating discussion, no? If you love me, you will keep my commandments. But ang question natin, Brother Toto, ngayong gabi, anong commandments ba yun? Porque ba commandments? 10 commandments na agad? Mga mahal namin kapatid na Adventist, hindi namin kayo masisi ni Brother Toto. Bakit 10 commandments kagad maisip na? Kasi galing kami dyan. Mas naiintindihan namin kayo kaysa naiintindihan nyo kami. Yun ang advantage natin, Brother Toto. Naiintindihan natin itong mga kapatid natin Adventist. Kasi galing tayo dyan eh. Pero tayo hindi nila maintindihan. So, kasi nga, pag sinabi commandments at si Jesus pa nagsalita, at palagi mong naririnig sa church, nasundin natin 10 commandments. Ang 10 commandments ay rem ng church, sumusunod sa 10 utos. So, parang nasasana yung isip mo na pagka narinig mo tuloy yung commandments, naisip mo 10 commandments. Parang Jehovah's Witnesses. Okay, Jehovah's Witnesses noon for 16 years. Pagka nabasa sa Bible, kayo'y aking mga saksi. Sabi sa Acts 1:8. So, pag narinig ko bilang saksi na sinabi ni Jesus sa Acts 1:8, kayo'y aking magiging mga saksi. Uy, saksi ni Jehovah. Sinabihan kami ni Jesus, kami magiging saksi. Hanggang sa Jerusalem, hanggang sa buong tinatahang ng lupa. So, akala namin kami na saksi. Ganun din naman yung mga INC na kaibigan natin, pag narinig nila isang tang Iglesia ni Cristo, uy, kami yan, Iglesia ni Cristo. So, hindi natin masisi ang mga members na loyal sa kanilang organization. Pero alamin natin, to be honest, no, with the Bible, unang-una, remember, bago tayong mag-conclude ng ating interpretation kung ano itong commandments, we have to respect the Word of God. Kailangan nating alamin muna kung sino nagsalita, anong nasa isip nung nagsalita. Ang nagsalita nito si Jesus. Ano yung nasa isip niya? Nung sabi niya commandments, anong sinasabi ng Bible text? Kung ano sinasabi ng Greek word na ginamit ni Jesus dito? At ano ang higit sa lahat, ano yung sinasabi ng tinatawag nating context? So, ang number 1 na question natin, Brother Toto, how do Seventh-day understand John 14:15? Nalaman na natin yung understanding at nakaka-relate ako kasi pareho lang naman tayo dating Adventist. Pero ito yung mga usual argument at mga reasoning ng ating mga Adventist. Sabi ng mga Adventist, Christians who truly love Jesus should obey the 10 commandments. If you don't obey the 10 commandments, it means you don't love Jesus. Ganyan-ganyan din ang sinasabi ko noon, Brother Toto. Pag ako'y nagko-crusade noon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, para ma-convict yung mga viewers ko noon sa crusade na maniwala sila dapat sundin ang 10 commandments. Sinasabi ko, John 14:15, kung mahal mo si Jesus, susundin mo ang kanyang mga utos. Tapos, sabay banggit na ang 10 commandments, ang utos ng Diyos, ang sinasabi doon sa nabinigay ng Diyos, nakasulat sa tapyas ng bato. Matibay yan. Kaya kung may commandments na magpapatunay na ikaw ay totoong nagmamahal kay Jesus, walang iba kundi ang 10 commandments. But, eto nga po, maganda po yung sinasabi nyo. Maganda po. Pero hindi lahat ng maganda ay tama. Bakit natin nasabi na hindi tama po itong katwiran natin noon, Brother Toto? Kasi nga po, unang-una, pag titignan natin yung Greek word, sabi ng ating question, eto na tayo sa Greek word. Does the Seventh-day Adventist claim that John 14:15 refers to the 10 commands find support in the Greek text of this verse? Mga kapatid na Adventist, ina-encourage ko kayo na sundin itong guidelines namin. Pag magbabasa tayo ng Bible, huwag natin kagad lagyan ng idea natin doon sa text. Kundi kunin muna natin sinasabi ng text. Kaya unang-unang guide natin, alamin natin, ano ba ang Greek text ng verse na ito? Now, if you love me, keep the commandments. Ano talaga sinasabi ni Jesus? 10 commandments ba yan? Kung merong dalawang reason tayong babanggitin ngayon, mga kaibigan, na para sabihin na mali talaga na ipalagay natin na 10 commandments, yung sinasabi ni Jesus na commandment sa John 14:15. Bakit po? Kasi kung kayo po ay merong Greek interlinear, ibig sabihin Bible siya, special na made na Bible, isang page ng Bible na yon, interlinear, yung kalahati ay English. And then the other half is from Greek text kung saan nanggaling yung English translation. Kung titignan nyo sa inyong mga interlinear, yung salitang commandments, if you love me, keep the commandments, ang nakalagay po doon ay entole. Entole.
Ano po ang entole? Ito po yung mga individual commandments. O sa ibang translation ay ito'y tinasali na charge, utos. No? Utos. This is a utos. At pagka tinignan nyo sa mga Bible dictionary, mga kapatid, hindi ito 10 utos palagi. No? Magkakamali tayo pagka sasabihin natin, pag sinabing entole, 10 commandments, mali po yan. Malawak po ang kahulugan ng salitang entole. Kasi po ang entole, it can mean charge, it can mean sayings, di ba? It can mean many things sa kahulugan talaga niya. At magkakamali po tayo, mangyayari na nagdadagdag tayo, binabawasan natin ng Bible kung ipipilit natin na ito'y 10 Commandments. Ang Greek word ng 10 Commandments, hindi ko entole. Yan ang ibig sabihin. At number 2 reason natin, Brother Toto, bakit tayo hindi naniniwala na tamang sabihin na 10 Commandments ang sinasabi ni Jesus? John 14:15. Kasi pagka binasa mo naman yung context, what is context? Mamaya papaliwanag natin yan. Ano ba pa ibig sabihin pag sinabing context? Sabi rito, the commandments mentioned by Jesus here is not the 10 Commandments, but rather the directive to love one another as I have loved you. Yun yung commandment niya. In fact, yun yung nakalagay dun sa chapter 13, 34, 35 ng John. No? Kung titignan nyo, yung John chapter 13, yun ay kasunod na talata, yung 14, yung pinag-uusapan natin ngayon. 14, 15. So, yun ang pinakamalapit na kukonsider natin context o immediate context na makakatulong sa atin para maunawaan kung ano ba yung commandment na sinasabi ni Jesus. Siguro to further add sa ating presentation, I would like to share here yung Bible verse na ito. If you love me, keep my commandments. Ito yung nasa John 14:15. Ang gagawin niyo lang po mga kaibigan, lalo na yung mga hindi Seventh-day Adventist, pag may kausap kayong Seventh-day Adventist, ay make sure na may bit kayong Bible at yung kaibigan yung Seventh-day Adventist, may hawak din Bible. At pagka binasa niya sa inyo itong John 14:15, at pabasa niyo rin sa Bible niya, sabihin niyo, itaas niyo yung pagbasa sa verse 13. Sa taas lang ha, 13, 34, 35. Ano yung commandment na sinasabi ni Jesus dito? Sabi sa 13, 34, 35, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You are also to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Kung mapapansin niyo, kaibigan, Brother Toto, maliwanag na sinabi ni Jesus Malalaman ng mga tao kung sino kayong mga alagad ko. Kung sino mga alagad ko na tunay na umiibig sa akin. Bakit? Kasi they are following, they are obeying my commandment. Tanong, yung bang commandment na sinasabi ni Jesus doon, 10 commandments? Hindi. Kasi ang 10 commandments, old commandment yon. Old commandment yon. Yung palang tinutukoy ni Jesus na commandment na gusto niyang sundin at gawin ng kanyang mga disciples na totoo, na makikilala ang mga disciples, ay yung new commandment na sabi niya, you love one another just as I have loved you. At least nabigyan ko kayo ng mga idea, mga kaibigan, para makita nyo na ang aming programa po ay seryoso na maghatid sa inyo ng katotohanan. No? Ayaw namin na maghatid ng kung ano-anong mga palagay lang. Therefore, nakita po natin sa mga nakapalibot na talata na ang interpretation ng SDA, unfortunately, it is flawed. Ibig sabihin, mali. No? It missed the mark at out of context. Ang tanong, bakit naman nangyayari ito? Well, hindi lang naman sa SDA nangyayari yan. Marami rin mga kulto nangyayari yan. Yung pinanggalingan ko Jehovah's Witnesses. No? Bakit maraming mga kulto? Ba't maraming mga false teachers? Ba't maraming mga false gospel na nagtuturo ngayon? Ito po ang problema, Brother Toto. Dalawa lang, ano? Merong approach kasi ng nakita natin na ginagawa ng mga kapatid natin Seventh-day Adventist. Ang tawag doon, exegesis. Nabanggit na natin last time yan. Pag sinabing exegesis sa John 14:15, ibig sabihin,
Kung ikaw ay Seventh-day Adventist at binabasa mo ang John 14:15 at ikaw bilang Adventist ay alam mo pag sinabing commandment ay 10 commandments, kaya tuloy, ang nangyayari, pag binasa ng isang Seventh-day Adventist, ang John 14:15, if you love me, keep my commandments, automatically, yung kanyang isip, yung idea niya, ini-impose niya dun sa word na commandment, dun sa John 14:15. Kaya, ang nakikita ng Seventh-day Adventist, if you love me, you will keep my 10 commandments. Na kung tutusin, wala naman dun sa text. Ang ibig sabihin nun, pagka isang kapatid o kaibigan nating Seventh-day Adventist, mga kaibigan, mga Christian na nakikinig ngayon, kapag meron kayong kaibigan ng Seventh-day Adventist, pinipilit ng Seventh-day Adventist, 10 commandments yan. Huwag kayong matakot kasi hindi naman 10 commandments yan. Yung sinasabi ng 10 commandments, nasa isip lang niya. Once idea is imposed into the text. Imbis na siya sana ang susunod sa kung ano lang ang sinasabi ng text, ang nangyayari ngayon, yung Bible text na binabasa niya, yun ang pinapasunod niya sa kanya. Kung ano iniisip niya. Eisegesis ang tawag po dyan. Instead of exegesis. Ano po ang exegesis? Ulitin namin. Pag sinabing exegesis, ito naman yung John 14:15, pagka binasa mo, hindi mo kagad siya nag-i-interpret na 10 commandments siya. Porque ba nakalagay 10 commandments? Hindi. Ang gagawin mo, you are deriving the meaning directly from that text itself. So, kabaligtaran ng eisegesis, ang eisegesis, pinapasunod mo yung Bible sa iyo, imbis na ikaw sumunod sa Bible. Ang eisegesis ay nilalagay mo yung kung ano na yung idea mo doon sa text. Hindi mo inaya ang Bible ang mag-interpret sa kanyang sarili. Ikaw nagiging interpreter at nagdadagdag sa sinasabi ng Bible. Samantalang exegesis, na ito po ang tamang paraan. Ano pong, bakit natin nasabang tamang paraan? Kung ikaw ay Seventh-day Adventist at binasa mo ang John 14:15, dapat exegesis ang gawin mo. Bilang Seventh-day Adventist, huwag mo munang interpret na 10 commandments yan. Kasi wala ka naman nabasa ang 10 commandments. Nabasa mo lang commandments. So bilang Seventh-day Adventist na gumagamit ng exegesis, aalamin mo kung ano ba sinasabi ng text. Hindi ka kagad magbibigay ng conclusion na 10 commandments yan. Kasi nangyayari, ikaw yung nagiging boss ng Bible, imbis na yung Bible ang boss natin. Ayan ang nangyayari. Ikaw ngayon ang authority, hindi ng Bible. Kaya magulo. Ano po? Ito po ang illustration ng exegesis at eisegesis. No? Yung eisegesis na kadalasang pagkakamali ng ating mga friends na Adventist, imposing one idea. No? Yung idea, nakita niyo yung arrow, yung arrow, yung idea niya, porque nabasa niya kautusan, commandments, yung kayo, mahal niyo ako, gawin niyo ang aking sundin niyo ang aking kautusan. Inisip ka agad ng Seventh-day Adventist. 10 commandments yan. Hindi yung arrow sa nakaturo. Yung isip niya, mula sa isip niya, papunta sa Bible. Samantalang exegesis, which is the correct method, ay deriving the meaning directly from the text. Nakita niyo yung arrow? Saan nanggagaling yung text? Yung from the Bible, paturo sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang dinadagdag sa binabasa niya. Kaya nga, pasensya na sa mga Seventh-day Adventist, nasasabi ko tuloy, bakit ang basa niyo sa commandment sa Bible, palaging 10? May third eye ba kayo? May third eye. Sila na nakakita. Di ba pag third eye, gano'n na Brother Toto, sila na nakakita, pero iba hindi nakikita. Kasi sasabihin natin, kasi may third eye ka. So, nasasabi ko tuloy, may third eye ba yung mga Seventh-day Adventist? Kasi wala namang nakalagay na 10 commandments yan. Commandments lang, ba't nababasa nila? 10. So, I encourage you, mga mahal namin ang Seventh-day Adventist, dahil mahal namin kayo, itutuwid natin ang tamang paraan ng pagbasa ng Bible. Kailangan tayo ang sumunod sa Bible. Bakit napapalabas ng Seventh-day Adventist? Kaya naman ng Seventh-day Adventist Ba't napapalabas nila na ito ay 10 commandments in John 14:15? Kasi they use the method called proof. Ano ang proof testing? Proof testing, pulot dito ng talata, tapos pulot sa kabila ng talata, pinagko-combine nila yung makakatunog na talata na malayo naman
ang kahulugan. No? Halimbawa, katunog ng Ten Commandments ay, if you love me, keep my commandments. Porke ba magkatunog? Yun na rin yun. Aba, may problema po tayo dyan. Proof-texting, sabi nga ang proof-texting method, a text without a context is just a pretext. To align, ang proof-texting kasi, ang mali na method ng ating mga kaibigan sa Seventh-day Adventist. They align the text with their belief. Kasi meron ng system ng belief Sabbath is the Ten Commandments. Kaya tuloy, kumbaga sa salamin, Brother Toto, kung meron kang eyeglass na ang kulay pula, so may kulay pulang eyeglass, pag tumingin ka sa paligid mo, kulay pula din Yan ang ibig sabihin. So, ang Seventh-day Adventist, meron silang eyeglass na kulay pula. Kaya ang tingin nila sa bawat bagay, kahit puti yung pader mo, pula yan. The same way, ngayon, pagka sa ating pinag-usapan, pag nakita sila, lalo sa New Testament, ng salitang commandment, talagang, dahil sa salamin na yun, dapat yun ang matanggal Yun yung sinasabi na binasa natin last time na veil na nakatakip sa kanilang mata. Yun ang bumubulag sa kanila kaya hindi nila makita ang liwanag. At ang magtatanggal lang yan ay ang ating Panginoong Hesus. Kung kayo magpapasako sa ating Panginoong Hesus, ay willing siya tulungan kayo na makakita ng liwanag. So ganon, maling method ang proof text. Okay? So, ano ba ang Greek text ng John 14:15? No? If you love me, you will keep my commandment. Eyan agapate metas entolas tas mas teresete. Sa Greek, salitang commandments ay entolas. Kasi kung titignan natin yung tinatawag na lema o yung natawag na lexical form, yung form niya sa dictionary, ang nakalagay doon ay entole. Pero pagka nilagay mo siya sa isang sentence, pagka naging entolas, ibig sabihin plural na siya. Plural, entolas. Ang plural ng entole, entolas. Yan. Si entole talaga ang kanyang lexical form o yung lema. So, entole. Ano ba ang ibig sabihin ng entole? Pagka tinignan niyo sa mga standard Greek dictionary, ang entole ay commandment or instructions or sayings. So, ang ginamit pala ni Jesus dito, Brother Toto, sa John 14:15, if you love me, keep my entolas. Kung talagang totoo at tama ang mga kaibigan natin Seventh-day Adventist, dapat hindi entolas ang ginamit na Greek word sa John 14:15 kung totoong ito'y Ten Commandments. Kasi meron namang Greek word sa Ten Commandments, Brother Toto Mapakadali na yan. Kaya walang sanang problema. Ito ang Greek word ng Ten Commandments. Ang Greek word ng Ten Commandments ay dekaremata. Yan talaga ang Greek word ng Ten Commandments. Saan ko nakuha to? Kasi wala namang sa Greek New Testament text ng word na Ten Commandments o dekaremata. Nakuha natin yan doon sa Greek Septuagint. Greek Septuagint is the translation of the Hebrew Old Testament into the Greek New Testament noong 3rd century BC. Nung binasa ko yung Deuteronomy chapter 4 verse 13 sa Old Testament, di ba? Nabanggit doon at ang kanyang tipan, ang 10 utos, tinignan ko siya hindi sa Hebrew kundi sa Greek Old Testament, the Septuagint. Ang nakalagay doon, deka, kahit ngayon ginagamit natin pag deka, 10. Deka, remata, 10 commandments or 10 sayings. Kaya tanong natin sa mga kaibigan nating Seventh-day Adventist, if you are honest enough, kung talagang mahal mo si Kristo, magsabi ka ng totoo. Siguro pwede natin idagdag yun sa comment natin, Brother Toto. If you love me, be honest. If you love Jesus, be honest. Hindi niya sinabing dekaremata. Ang sinabing Jesus, entolas o entoli. Sa mga Seventh-day Adventist, mahal naman. Mahal kayo ng Diyos Mahal kayo ng Panginoon. Jesus died for you.
And of course, katulad nyo, nagkakamali din kami. Pero salamat sa Panginoon, nakita namin aming pagkakamali and we are humble enough na iwanan namin yung pinaka dearest namin Ating- pananampalataya noon. No, hindi naman masasamang tao ng Adventist. Marami tayong blessings doon nun eh. Di ba, Brother Toto? Ito ngayon, ito ngayon, Pastor, sige, Brad. dun sa mga nakakadinig nitong sinasabi ninyo, akin pong challenge sila to prove what you are saying incorrect. In the passage of John 14:15, wag lang po kayo magsasabi na si Pastor Ron ay mayroong mga hinanakit, kaya tinitira ang SDA. Hindi po ganun. Ito po ay formal na paliwanag ng isang nag-aral ng hermeneutics. Yes. Ngayon, kung hindi po kayo nakapag-aral ng tamang hermeneutics, magtanong po kayo sa inyong mga pastor or sa mga theologians ng Seventh-day Adventist at tanong ninyo kung ito bang pinapaliwanag ni Pastor Ron ay tamang hermeneutics o mali. Ginagamit niya ba yung standard ng Seventh-day Adventist na grammatical at historical? Tapos, challenge ko rin po, basahin niyo po yung buong passage from John 13 to John 14 at i-prove niyo po kung tama o mali ang sinasabi ni Pastor Ron. Ngayon, kung mali, di sabay ho kayo dito sa amin, paliwanag ninyo, bibigyan ko kayo or bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Pakita ninyo bakit mali yung hermeneutics na pag-approach ni Pastor Ron dito sa John 14:15. Kasi malinaw na malinaw. Entole, entolas, ang ginagamit, which means commandments or instructions. At pag tinignan yung kabuuan ng passage sa John 13, malinaw doon na mayroong bagong commandment na binigay si Jesus Christ. At yung commandment. Di ba? Hindi yung love one another as you love yourself. Pero sinabi niya, love one another just as I have loved you. I love you. Amen. So, bago yun. Kasi nga, wala yun new sa commandment, new commandment. So, mag-aantay tayo kasi, syempre, ang banat ng iba kasi, masama lang ang loob nyo, Pastor eh. Alam nyo, kaibigan, kung masama loob ko sa Seventh-day Adventist, dapat ito ang binubulgar ko. Dapat, mga mag-Seventh-day Adventist sa mga pastor dyan, ganito, mga ganyan. immoral, ganito, mga ganyan. Dapat, hindi doon ganun, kayo magalit sa akin. Wala kayong persona na tinitira. Kayo ang may galit. Bakit? Kasi puro pamimersonal kayo. Pero ako, doktrina lang. Ang totoong tunay na nasa Diyos, hindi katulad ng mga pariseo na napipikon. Pariseo napipikon, kaya pinapatay si Jesus eh. Ang tunay na sabi ni Jesus, di ba, tunay ng mga anak ng Diyos, sabik sa salita ng Diyos yan, nakikinig. No? Nasa liwanag, gusto nila ng liwanag. Yung mga nasa dilim, galit na galit sa liwanag. Galit na galit sa liwanag. Sana mga kaibigan, naintindihan nyo ha. Hindi 10 Commandments yan, kasi kung 10 Commandments yan, madali para kay Kristo sasabihin na if you love me, you will keep my dekaremata. If you love me, you will keep my 10 Commandments. Bakit mas marunong pa ba tayo kaysa kay Jesus? Pag sinabi mong 10 Commandments yan, pero si Jesus hindi naman sinabing 10 Commandments, mas magaling ka pa ba kay Jesus? Tinuturoan mo pa si Jesus? Sabihin mo ng isang Adventist, mali ka Jesus, 10 Commandments dapat sinabi mo para manahimik na sila ubidos at Brother Toto. Hindi pwede utusan si Jesus. We have to follow only Jesus. Okay, so, ito mismo babasahin ko sa isang standard reference work na ginagamit ng mga Bible scholars na Christian. No? Ang tawag dito ay Exegetical Dictionary of the New Testament, Volume 1. Okay? Ano sinasabi niya tungkol sa intellect? Ang sabi dito ng standard work na ito, in contrast to the other New Testament writings, intellect is never used in the Johannine literature, kasama na itong Gospel of John. Hindi ginamit ang entole sa masulat ni Juan of the Mosaic Torah. Nako, bombshell to. Bombshell to sa mga kaibigan natin Adventist. Pero sana matutunan niyo po kasi hindi namin kilala tong author. This is standard work. Pati mga Seventh-day Adventist scholar ginagamit to. Pero bakit hindi tinuturo sa inyo ng mga pastor ninyo at mga theologian na ang salitang entole never used? Pag sinabing never used,
kailanman hindi ginamit ni Apostle Juan sa Gospel of John, sa 1st, 2nd, 3rd Epistle of John, ang entole sa Mosaic Torah. Pag sinabing Mosaic Torah, of course, andyan ang Ten Commandments. Never. Eh, ba't sa mga Adventist, Ten Commandments yan? Oh, samantalang, never. Mga scholar to, mga expert ang gumawa nito. Mga nagsunog ng kilay para maintindihan ang etymology at maintindihan at halukayin sa New Testament kung paano ginamit ito originally ng mga writers at authors ng New Testament. Tapos ikaw na binabili ka ng suka, tututulan mo to. Magpababa naman tayo. Ito pa. Instead, entole stands for the commission of the Father given to the Son. John 10:18, John 12:39, 50, John 15:10. And for Christ's commandment to His disciples. John 13:34, binasa natin kanina. John 14:15, 21. John 15:12, 10 and 12. Ito nga, ulitin natin. Kanina nabasa natin sa John chapter 13, di ba? 13, 14. Na yung commandments pala na sinasabi ni Jesus, andun lang sa paligid eh. Taas mo lang konti ang pagbasa. Huwag kang mag-conclude kagad. At taas mo lang pagbasa. Yung pala yung new commandment, na kung saan ang kanya mga tao, mga lingkod niya, makikilalang sila tunay ni disciple if you have love for one another. Chapter 13 yan. Pagdating naman sa chapter 15, sandwich eh. Ang verse, chapter 14 ng John, ay nasa sandwich siya between 13 and 15, of course. Di ba? So, sa binabasa natin 14-15, pag binasa mo naman sa 15, andito rin ang sagot eh. Kung ano yung commandment na yun eh. Ito, 15:12. So pag tinanong mo si Jesus, pag mo tanongin yung Seventh-day Adventist, si Jesus tanongin mo, andyan lang naman eh. Actually, itong John chapter 13 hanggang 17, buong ano yan, buo yan sa actual habang nag-uusap si Jesus at ang mga alagad. Ito yung kanyang farewell message eh. Nandun sila sa taas yung sa pinagdausan ng Lord's Supper. Andun sila sa upper room. Upper room. Dinidiscuss ni Jesus yung kanyang mga billing about the promised Holy Spirit, na aalis siya, mamamatay siya, ngunit sasamahan sila ng comforted the Holy Spirit. Kasi nga nagpapaalam na si Jesus. So, ano yung commandments na inaasahan na Jesus na susundin ng alagad niya? 10 commandments, hindi na alam na ng alagad niya, mga Hudyo yung mga alagad eh. Yun yung gusto kong sabihin sana eh. Bakit 10 commandments ang ituturo ni Jesus Christ? Kung 10 commandments lang, kabisado na nila yun. Mula pa nung bata pa sila. Oo. Bata pa sila, kabisado na nila yung 10 commandments. Bakit paalala pa ni Jesus sa kanila na hindi sana, if you love me, keep Moses, di ba? Follow the 10 remember commandments. Moses. Or if you love me, remember the Sabbath. He came for correct. Oo. So this is parang out of context yung sasabihin natin. Out of context. Kumbaga, comment lang ako, out of context kasi again, yung mga hindi nagbabasa ng Bible na Adventist at saka mahilig lang makinig sa chismis, marites ng mga kung ano-anong layman, ganun. Tanong nyo sa mga pastors. Yes. Pastor, totoo ba itong sinasabi ni Pastor Ron in the grammatical and historical hermeneutics, looking before and after, and yun nga, in context, tama ba yun na entole means hindi 10 commandments? Yun. And if you find out it's true, aminin nyo naman na tama si Pastor Ron. Yeah. Huwag lang banat ng banat na sinasabi nyo kesyo masama loob niya, kesyo magsama sila ni Satanas sa pagpapaliwanag. Yung hindi fair yun eh. I always believe that the Seventh-day Adventist mga friends ko and yun nga, beloved, they are honest, they are sincere. And I think sometimes sincerely pero wrong. You're sincere but you could be sincerely wrong. Yan. Now, kami naman, if you think we are sincere and wrong, you prove us otherwise. Correct us. Correct nyo. Correct us. Pakita ninyo ngayon, anong hermeneutics ang gagamitin para i-explain na yung sinasabing, if you love me, sabi ni Jesus, keep my commandments, I'm referring to the 10 commandments. Pero hindi eh. Sabi ni Pastor Ron, entole
means yung earlier verses and the whole passage in context. Yes. Means, sabi niya, itong mga bago kong turo sa inyo, yung pinapaalala ko, wag niyong kalilimutan na magmahalan kayo. Kasi yung bagay na yan ay isang bagay na pagdating ng panahon, mawawala sa mundo. Bakit? Sabi nga, in the last days, the love of many will wax cold. Oo nga. Adventist ako dati, sabi ako nun. The love of many will wax cold. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Maraming nagkikip ng Sabbath, maraming nagkikip ng Ten Commandments, pero they do not have love for their neighbors. They do not have even love for their fellow Adventists. So, yun po nakakalungkot. And I think, Pastor Ron, I thank you tonight. Itong pinapaliwanag ninyo is an eye-opener sa maraming mga Seventh-day Adventists na bumabatikos at nagagalit pag sinasabi ninyo kasi sabi nila, bakit niyo daw sinisira ang Ten Commandments? Hindi niyo sinisira ang Ten Commandments, nilalagay niyo sa lugar. Yun sa aking layman, nakikinig sa inyo, inilalagay niyo sa lugar yung kung saan gagamitin ang Ten Commandments. And at this point, hindi pwedeng gamitin ang John, itong ating paksang 14:15, na sinasabi, yan, kung mahal mo si Jesus, keep the commandments is the Ten Commandments. Sabi niya, keep the commandments means love your neighbor just as I have loved you. Yun ang pinakabilin-bilin. Ito nga, Pastor, Brother Toto. Turuan natin sila. May Bible kayo, mga Adventist, di ba? Yan, di ba? 14:15 yung pinag-usapan natin, di ba? 14:15. If you love me, keep my commandment. Gawin nyo, ibaba nyo lang ang Bible nyo, chapter 14. Doon lang sa 15, next 15. 15. Tingnan, si Jesus Christ na rin nagpaliwanag kung ano yung commandments na yon. 15, verse 12. Ano yun? Sabi ni Jesus, si Jesus to, red letter. Red letter means the words of Christ. This is my commandments. Okay? Liwanag naman pala ni Jesus that you love one another as I have loved you. Si Jesus na nagturo, tapos ayaw niyo pang paniwalaan. Di ba nakakaya naman kay Jesus yan? Sabi niyo, kami ang remnant church, kami ang sumusunod sa uso si Jesus, kami nagmamahal kay Jesus kasi kami lang sumusunod sa hindi mo mahal si Kristo. Bakit? Si tinuro na ni Jesus kung ano yung commandment, tapos tuturuan mo pa si Jesus na hindi yan love one another, kundi Ten Commandments. Hindi ganon. Love one another as I have loved you. Tanong, nasan sa Ten Commandments yan? Nasan sa Ten Commandments yan, love one another as I love you? Wala. Therefore, hindi talaga Ten Commandments yan, mga kapatid. So, John 14:15, punta kayo sa 15:12, ito sinabi ng Jesus kung yung commandment yan. Yes, Brother Toto. I think naging clear palalo na the character of God is not the Ten Commandments. The character of God is love. Amen. Kasi God is love. John 4:8, God is love. So, di ba nagko-connect? Nagko-connect po doon sa isipan ko ngayon na yung sinasabi nyo ngayon na paliwanag na entole, pagka sinabi kong the character of God ay pag hindi mo sinunod yung Ten Commandments, sinisira mo, pero pag hindi mo mahal yung kapwa mo, yung palang ibig sabihin ni Jesus Christ, hindi yung Ten Commandments na you love your neighbor just as I have loved you. Means, pag sinisiraan mo, minamarites mo yung kapitbahay mo, yung iyong kasama sa church, pinag-uusapan nyo kung gaano kahaba o kaikli ng palda, o kung kumakain niya ng pork, sa labas nanonood ng scene. Yan, hindi yan ang tamang pagiging Kristiyano. And marami niyan sa loob, di ba, ng SDA. Kaya nakakalungkot nga. Ngayon, maliwanag. And again, uulitin ko sa mga ating nakikinig, kung Adventist man kayo at umiinit yung upuan nyo at ang inyong tenga sa naririnig ninyo, balik po kayo dito at magsabi kayo anong mga verses yung nagsasabi or anong pag-aaral in terms of yung hermeneutics na magsasabi mali si Pastor Obidos. Okay. Amen. Okay, so thank you. Okay, so let's continue. Okay, sige. Tatapos na tayo. Now, sige po. Ito yung mga Bible verse na basa natin kanina. Pag tinig mo yung paligid ng verses, chapter 13 at 15, is not referring to the Ten Commandments. No? Notice that not a single one of these verses mention the Ten Commandments or Dekarimata. Napakadali lang naman mag-aral ng Bible kung tutusin.
sa pag-aaral ng Bible, di ko ano yung sinabi ng Bible, kung ano yung ginamit na term ng Bible, kung ano yung nabasa mo sa Bible, yun na yun. Nagkakaroon ng problema kasi dinadagdagan pa natin malinaw na. So, John 14:13 is not the Ten Commandments. Question number 3. Does the context of John 14:15 support the idea of the Ten Commandments referring to the Ten Commandments? Of course, hindi po. Context and the tinatawag nating original Greek word. Kaya context talaga, yan ang isa sa alang-alang mo. Yung sinasabi, bakit sinabi, saan sinabi, kailan sinabi, paano sinabi. Ano yung sinabi talaga? At kanino niya sinabi, importante yan. Importante yan. Kesa naman, kung na-Adventist, makikibasa ka lang ng Bible, hindi ka naman sumulat yan, nakikibasa ka lang. Tapos Bible pa, tuturuan mo. Yan. Kaya ito, according to the context, no, nakita na natin kanina, the commandments Jesus mentioned in John 14:15 are not the Ten Commandments, but rather the directive to love one another as I have loved you. Tandaan niyo yan. Isang utos, ito lang sundin nyo, nasunod nyo na lahat ng 613 laws. The golden rule na tinatawag sa Matthew 7:12. Ang gawin mo sa iyong kapwa, ang gusto mong gawin sa iyo. That is love. Ang sama rin nun ay pag-ibig. So, the only way to determine which commandment is Jesus talking about here is to consider reading the immediate context. In fact, ito, Brother Toto at mga giliw naman at Seventh-day Adventist, itong babasahin ko sa inyong libro ay Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Ito ay edited ni Raul de Deren, isang kilalang theologian, scholar ng Seventh-day Adventist. Itong Handbook of SDA Theology, ito ay bahagi ng series ng 12 books ng SDA Commentary. And it so happen na meron akong kopya nito. So, sana po yung mga Adventist, irespeto naman yung mga libro nyo. Nagpapublish ng libro ng Adventist kayo naman, puro kayo di naman nire-respeto. Ano sabi ng inyong libro? Tuturuan kayo ng libro nyo ha? Ako na gumagamit para sa inyo. Between chapters 10 and 15 of John uses the word entole, command, 10 times. John chapter 10 hanggang John chapter 15. Pinag-usapan natin chapter 14. Yung entole, 10 times ginamit John. Among these are the new commandments of John 13:34 and two reference to keeping Christ's plural commandments in John 14:15, John 15:10. Hindi nga sinabing 10 commandments ng inyong scholar to John 14:15 Plural commandments. Ito yung mga principles na tinuturo ni Jesus sa kanila. Not 10 commandments. This section of the gospel parallels to some extent the usage of entole in the epistles of John. Kaya pag tinignan yung 1 John, 2 John, 3 John, yung ginamit ni John doon ng entole, pero never niyang ginamit sa 10 Commandments o Decarimata. So mga kaibigan, gising. Hoy, gising, sabi nga. Magising kayo. Hindi ko kayo pinagkagalitan. Dinadagdagan ko lang yung alam ninyo. Okay, ayaw yung tanggapin na pinokorek yung alam nyo. Pandagdag na lang ito sa inyong research. Ako na nagre-research para sa inyo. Kami na nagre-research para sa inyo. Alam ko, busy kayo, wala kayong time siguro. So kami na. Libre niyo na itong binabasa namin. Di ba kayo nahiya sa amin? Di ba kayo binabasa namin Sana paniwalaan nyo na yan. Tinuturoan na kayo ng libro nyo. Sige po. Itong pinapakita nyo ngayon, first time ko lang actually nakita. Kasi hindi ko akalain na mismo ang handbook ng SDA Theology nag-agree sa inyo. So hindi ko ngayon maintindihan bakit yun nga yung mga bumabati ko sa inyo na mga comments, nagdi-disagree sila sa SDA Theological Handbook. So di ba parang it's quite strange. Ang feeling ko may disconnect. Kasi ang mga administrative pastors hindi nagkakasundo sa mga theological researchers ng Seventh-day Adventist. And somehow, maybe there's this form of embarrassment, yung kahihiyan,
nahiya silang aminin na marami nang lumalabas sa Seventh-day Adventist kasi natutuklasan itong mga natutuklasan ninyo. Tama. Kaya siguro, yun nga, concern din ng General Conference. Kaya, hindi ba itong mga ganitong pinapakita, hindi ini-expose sa mga members. Kasi yung mga members mismo, patuloy silang nag-iisip nung lumang pag-iisip. Pero ngayon, ako, nung nakita ko to, sabi ko, ayan naman pala eh. Handbook na ng SDA Theology. Ang nagsasabi mismo na, if you love me, keep my commandments means entole, it's not the Ten Commandments. So, malinaw po. Salamat again for using this. Na yung pag-research nyo, talagang binigyan nyo ng pagkakataon ipakita ito sa mga kapatiran ng mga Seventh-day Adventist. Thank you for Amen. that. Thank you. Oo. Context is king, sabi nga. King. Entole is a commandment na sinasabi ni Jesus, love one another, just as I have loved you. If you love me, sabi ni John 14:15, you will keep my commandment. Parang sinabi ni Jesus, kung mahal nyo talaga ako, dapat mahal nyo rin ang kapwa nyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ha? If you love me, you will keep my commandment. Kung mahal nyo ako, you will keep my commandment. Kailangan mahal mo rin kapwa mo. Sa tingin ko, yun nga, kung itong mga nakikinig ngayon ay follow up nila, pag-aralan nila, prove you wrong, Yes. sa tingin ko, mababaliktad yung kanilang paniniwala. Kasi nga, ito malinaw. Ako po, mahirap akong makonvince eh. Pero nung yun nga, yung mga paliwanag na ganito ay narinig ko at dinouble check ko, finact check ko. Lalo na yung mga, sabi ko nung araw, pag kami sinasabing kontra kay Ellen G. White, panglalait lang yan. Sabi, hindi, tignan mo yung Biblical Research Institute at saka yung Ellen G. White Estate Writings. Ayos Mabigat yan. Hindi, kasi cross-check, fact-check. Alam nyo, sa panahon ngayon, pagkatamad, walang makikitang yung katotohanan. Pero kasi kung ano man yung natanim na, happy na yun. Sabi nga, I will live an SDA, I live an SDA, I will die an SDA. So sabi ko, okay. Wala naman pilitan eh. Pero itong pagkakataon na ito, na marinig kayong magpaliwanag, ay isang mahalagang bagay. Bakit? Sa kakulitan nyo na lang eh, ibig sabihin nun, meron kayong mensahe na binibigay sa kanila na ay ang hugot ninyo ay yung concern and love for these people who have been misled for years. Maraming misled for years. And that's one, ako na isa dun, na for years, ganun din ang aking paniniwala. Pero itong mga paliwanag na na-experience ko, katulad nitong pinakita nyo sa atin ngayong gabi, dun lang sa word na yun eh. Hindi pala lahat ng commandments ay connect sa Ten Commandments. Yes. Amen. So, that is one very simple mistake na overlooked kasi, hindi, alam ko na yan eh. Ganun ang dating ng mga kaibigan natin. At ganyan din ako noon. Pero nung na-humble nga ako ni Lord, and sana po wag nyo nang antayin pang ma-humble kayo ni Lord, sapagkat sabi nga ni Jesus Christ, and I would like to quote, I know my sheep, and my sheep knows my voice. My voice. And they follow me. Amen. Hindi follow Ellen G. White. They follow Jesus Christ. Ngayon, doon sa sinasabi ni Pastor Ron, hindi galing kay Ellen G. White yun. Galing kay Jesus yun. So, sa text talaga, sa text, sa Bible text talaga. Ngayon, kung meron silang if they oppose and they say you're wrong, we are all open here to listen. Yes. Makikinig po kami, ano po yung katwiran at ano yung mga text na sinasabi niyong mali yung entole at hindi entole yan. Ano yan? 10 Commandments pa rin yan. So, ipakita ninyo, i-prove ninyo that Jesus is actually telling us dun sa verse na yun that is referring to the 10 Commandments. Yeah.